September 8, 2006, Friday, sa Hualien, Taiwan. Isang nakakagulat na balita ang gumulat sa bayan ng Hualien nang matagpuan ang 5 anak ni Liu Jiqin na wala ng buhay, namamaho at kaawa-awang natagpuan sa kanilang tahanan. Ang mga batang nasa edad mula 8 hanggang 18 ay natagpuan sa banyo ng kanilang bahay. Ang mga kamay at paa ay nakatali at may mga plastic bag sa kanilang mga ulo. Isang hindi inaasahang insidente na nagdulot ng takot sa buong komunidad habang ang mag-asawang Liu Jiqin at Lin Chenmi ay hindi matagpuan. Habang isinasagawa ang investigasyon, unti-unting lumilitaw ang mga detalye na nagiging sanhi ng mga pagdududa. Ano ang nangyari sa mag-asawa? Ano ang koneksyon nito sa mga hindi paganap na natutuklasang detalye ng krimen na nangyari sa kanilang mga anak? Ang kasong ito ay nagbigay diin at nagpapakita sa masalimuot na estado ng relasyon ng pamilya Lu at ang matinding pressure na dulot ng kanilang pagkakautang na nagtulak sa isang ama na gumawa ng hindi mapapatawad na kasalanan. Ang kwento ni Liu Jiqin at ang kanyang pamilya ay nananatiling isang malungkot na alaala sa Hualien. Nagsisilbing babala tungkol sa mga epekto ng financial distress at mental health issues. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Tingnan natin ang mas detalyadong istorya ng insidente. Isang residente mula sa Lane 258, Catanwalen, Taiwan, ang nag-report sa kanilang village manager tungkol sa isang hindi pangkaraniwang mabahong amoy na nagmumula sa kanal na malapit sa bahay ng kanilang kapitbahay. Ayon sa nag-report, napansin niyang unti-unting lumalakas ang masamang amoy sa kanilang lugar. Kaya't minabuti na niyang ipagbigay alam ito sa autoridad. Sinabi rin niya na hindi nila magawang direktang kausapin ang may-ari ng bahay dahil ilang araw na nilang napapansin na walang sino man ang nakikitang pumapasok o lumalabas mula dito. Dagdag pa rito, nananatiling nakasarado ang lahat ng mga bintana at pintuan ng nasabing bahay na lalo pang nagdulot ng pag-aalala sa mga residente. Ayon sa mga nakatira sa Lane 258, karamihan sa kanila ay permanenteng residente ng lugar, kaya't magkakakilala na sila at may ideya sa pang-araw-araw na buhay ng bawat isa. Ang bahay na pinagmumulan ng amoy ay pag-aari ng isang lalaking kinilalang si Liu Jiqin, na mula ngayon ay tatawagin nating Lu. Ang kanyang asawa naman ay si Lin Chenmi, na tatawagin nating Lin. Ang mag-asawa ay may 5 anak na madalas nakikita ng mga kapitbahay na naglalaro o pumapasok sa eskwela. Bagamat hindi sila orihinal na taga roon, tinatayang nasa 8 hanggang 10 taon na silang naninirahan sa lugar, kaya kilala na rin sila ng mga tao sa paligid. Napansin ng mga residente na nitong mga nakaraang araw ay biglang nagbago ang pangkaraniwang eksena sa bahay ng pamilya Lu. Ang 5 anak nila na karaniwang naglalakad papuntang eskwela tuwing umaga ay hindi na nakikita sa kalsada. Maging ang ingay ng mga bata na kadalasang naririnig mula sa loob ng bahay ay tuluyang nawala. Sinubukan ng ilan sa mga kapitbahay na kumatok sa kanilang pintuan upang kumustahin ang pamilya. Ngunit walang sumasagot kahit paulit-ulit nilang tinawag ang mga tao sa loob. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy namang tumitindi ang masangsang na amoy mula sa kanal sa labas ng bahay. Ang masalimuot na sitwasyon na ito ay nagdulot ng labis na pagtataka sa mga residente. Hindi maiwasan ng karamihan na mag-isip na posibleng may nangyaring hindi maganda sa loob ng bahay. Ang hindi pangkaraniwang katahimikan at ang kakaibang amoy ay nagtulak sa mga tao na magpahayag ng kanilang pagkabahala sa village manager upang maimbestigahan ang sitwasyon. Matapos makinig sa reklamo ng mga residente, nagdesisyon ang village manager na humingi ng tulong sa pulisya. Agad namang rumesponde ang mga pulis at dumating sa bahay ng alas 7 ng gabi. Sarado ang pinto at bintana ng bahay. Nang kumatok ang pulisya, walang sumagot. Sinilip nila ang loob mula sa bintana at napansin ang maraming langaw na lumilipad sa loob.
kasabay ng matinding masangsang na amoy. Dahil dito, nagpatawag sila ng locksmith para mabuksan ang pinto. Mahirap ang pagbukas ng lock kaya inabot ng 1 oras bago nila nabuksan ito. Nang mabuksan ang pinto, bumungad sa kanila ang matinding amoy at wala silang nakitang tao sa sala na dati puno ng ingay ng mga batang naglalaro. Balot ito ng nakakatakot na katahimikan. Sinuyod ng mga pulis at residente ang buong bahay mula ground floor hanggang 2nd palapag kung saan mas matindi ang amoy at mas marami ang langaw. Napansin nila ang pinto ng banyo na bahagyang nakaawang. Isang residente ang naglakas loob na itulak ito, pero tila may nakaharang mula sa loob. Nagtulong-tulong sila upang buksan ang pinto. Sa pagbukas, tila bangungot ang sumalubong sa kanila. 5 bangkay ng mga bata ang nakahandusay, binalutan ng kumot. Nakahiga ang naaagnas nilang katawan sa madilim, malamig at basang sahig. Tahimik na binalot ng tensyon ang eksena. Wala ni isang nagsalita. Ang lahat ay nakaramdam ng matinding awa at pagkabigla sa nakita. Agad na inireport ng pulis ang natuklasan sa kanilang mga superior upang mas paigtingin ang investigasyon. Habang iniimbestigahan ang lugar, napag-alaman na ang mga bangkay ay binalot ng kumot. Ngunit kumpleto pa rin ang kanilang damit. Isang nakakabagabag na detalye ang natuklasan nila na magpapalalim pa sa misteryo ng insidente. Marami sa mga bata ang natagpuang nakabalot ang muka sa plastic at tape habang ang kanilang mga katawan ay mahigpit na pinuluputan ng lubid. Ang nakakakilabot na natuklasan na ito ay nag-udyok sa mga investigador na hindi muna isapubliko ang karagdagang detalye habang nagpapatuloy ang investigasyon. Agad din nilang nakilala ang 5 biktima na mga anak ng pamilyang Lu. Ang mga bata ay sina Lu Uyu Siang, 18 years old, ipinanganak noong December 6, 1987. Liu Jingxiang, 17 years old, ipinanganak noong November 15, 1988. Liu Qin, 15 years old, ipinanganak noong August 2, 1991. Lan, 12 years old, ipinanganak noong November 24, 1993. Ang bunso, Lobsang, 9 years old, ipinanganak noong November 9, 1996. Ayon sa ulat, ang sanhi ng pagkamatay ng mga biktima ay asphyxiation o kawalan ng hangin. Dahil sa pangyayaring ito, marami ang nagtatanong kung ano ang posibleng motibo sa pagpatay at kung nasaan ang kanilang mga magulang. Upang maresolba ang kaso, mas lalong pinaigting ng mga pulis ang investigasyon sa likod ng malagim na krimen na ito. Sa masusing pagsusuri sa bahay, natagpuan ang ilang mahalagang bakas. Batay sa autopsy report, 3 sa mga biktima ay walang laman ang mga tiyan, indikasyon na pinatay sila nang hindi pa nakakakain. Inalam din ng mga investigador ang background ng mag-asawang Lu. Ang ama na si Lu ay ipinanganak noong November 25, 1958 at ang ina na si Lin ay ipinanganak noong July 25, 1971. Lumipat ang pamilya mula Taitung patungong Walen. Ayon sa mga residente, bibihira raw makipag-usap ang mag-asawa sa kanilang kapitbahay. Habang ini-inspeksyon ng bahay, napansin na lahat ng exit ay nakasara mula sa loob, indikasyon na siniguradong walang makakapasok. Ang ventilation fan sa banyo ng 2nd palapag ay tinapalan din ng tape, marahil upang pigilan ang paglabas ng masangsang na amoy. Sa tape na ginamit, natuklasan ang fingerprint na posibleng magbigay linaw sa kaso. Sa labas ng banyo, may nakita ring mga upos ng sigarilyo na hindi tumutugma sa brand na karaniwang ginagamit ni Lu. Gayunpaman, walang indikasyon ng pagnanakaw dahil ang mga personal na gamit sa TV cabinet, tulad ng mga dokumento, ay hindi nagalaw. Isang nakakabagabag na ebidensya ang nakita sa sala. Isang sulat na isinulat sa puting papel kasama ang isang 1,000 RMB bill. Nakasaad dito, ang mga bata ay hinostage sa house number 25. Tumawag ng pulisya, SOS. Ang sulat ay natukoy bilang isinulat ni Lu, indikasyon ng desperadong paghingi ng tulong. Sa kalagitnaan ng investigasyon, sinuri rin ang posibleng problemang financial ng pamilya. Ang teorya ay maaaring sila ni Lin
ay naging biktima rin o may kinalaman sa trahedya. Itinuloy ng mga pulis ang pagtutok sa mga kakilalang pamilya. Isang bakas mula sa DNA test sa sigarilyo ang nagturo kay Joe, isa sa mga kaibigan ni Lou. Ayon kay Joe, higit 1 linggo na ang nakaraan mula nang huli siyang bumisita sa bahay ng pamilya. Ang kanyang alibay ay kinumpirma ng forensic evidence at lumabas na ang sigarilyo ay inilagay lamang para lituhin ang investigasyon. Habang patuloy ang kaso, isang residente ang lumapit sa mga pulis. Ayon dito, ilang araw bago mangyari ang insidente, nakita raw niya ang ina ng tahanan na si Lynn na gumagawa ng mga karaniwang gawain ng mga bata, tulad ng pagtatapon ng basura. Samantala, 4 na araw bago ang insidente, nakatanggap ang pulisya ng report mula sa opisina ng negosyo ni Lou. Ayon sa report, nagpaalam ito na mawawala ng ilang araw dahil sasamahan niya umano ang kanyang mga anak sa isang operasyon sa Taipei. Ang impormasyong ito ay naging mahalagang bahagi ng kaso, lalo na't nakatulong ang school records ng mga bata upang matukoy kung kailan sila nawala. Dahil nakauniforme pa ang 2 sa mga bata nang matagpuan ang kanilang mga katawan, ipinapahiwatig nito na nangyari ang krimen pagkatapos nilang umuwi mula sa paaralan. Wala ring palatandaan ng panlalaban sa loob ng bahay. Ayon sa investigasyon, maaaring gumamit ang salarin ng sedative o paralytic agent upang hindi makapanlaban ang mga biktima. Ang totoong sanhi ng pagkamatay ng mga bata ay nalaman na dahil sa lason. Habang lumalalim ang investigasyon, natuklasan ng pulisya na may nakamamatay na halaman sa tahanan ng pamilya Lou. Ayon sa eksperto, naglalaman ito ng ricin, isang nakalalasong compound, at napansin din na wala na ang ugat ng halaman, ang pinaka nakakalason nitong bahagi. Ang detalye na ito ay lalong nagpalakas ng hinala laban sa mag-asawa. Sa patuloy na pagsusuri ng mga ebidensya, kabilang ang mga kuha mula sa tren, convenience stores at supermarket sa Wallen, si Lou at ang kanyang asawang si Lynn ang lumitaw bilang mga pangunahing sospek. Sa surveillance footage, makikitang kalmado ang 2 habang bumibili ng tape, pliers at wire, mga bagay na posibleng ginamit sa krimen. Lumabas din ang isa pang mahalagang ebidensya. Ang fingerprint ni Lou ay natagpuan sa isang tape roll sa crime scene. Isang nakakakilabot na detalye rin ang narecover mula sa opisina ni Lou, isang digital camera. Bagamat nawawala ang memory card at deleted ang karamihan ng mga larawan, isang litrato ang narecover ng mga pulis. Dito makikita si Lou na binabalot sa kumot ang pangatlo niyang anak na si Gwen. Ang larawan ay kinuha mula sa anggulo na tila nagpapakita na si Lynn mismo ang kumuha nito. Ang litratong ito ay naging susi sa pag-aresto sa mag-asawa. Sino nga ba ang mag-asawa na ito? Si Lou, 48 years old, ay 2 beses nang nag-asawa. Habang kasal pa siya sa kanyang pangalawang asawa, nakilala niya si Lynn habang nagtatrabaho sa isang hot spring hotel. Agad silang nagkaroon ng relasyon. Upang maitago ito, ipinakilala ni Lou si Lynn bilang kapatid sa kanyang asawa. Ngunit hindi nagtagal, nalaman din ng asawa ni Lou ang kanilang relasyon, kaya't nakipaghiwalay ito. Nagkaroon naman ng pagkakataon sina Lou at Lynn na gawing legal ang kanilang pagsasama. 3 sa mga nakatatandang anak ay mula sa unang asawa ni Lou, ngunit hindi ito naging issue kay Lynn. Tinrato niya ang mga ito na parang sarili niyang mga anak. Sa kabila nito, hindi tinanggap ng pamilya ni Lynn ang kanilang relasyon, ngunit hindi ito pinansin ni Lynn. Tanging ang kanyang pangatlong kapatid, na tatawagin nating Ing, ang patuloy niyang nakakausap. Hindi naging maayos ang relasyon ni Lou sa pamilya ni Lynn hanggang sa pumanaw ang mga magulang nito. Matapos ang insidente, nagpasya ang mag-asawa na lumipat sa Wallen upang magsimula ng bagong buhay. Gayunpaman, unti-unting nalubog sa utang ang pamilyang Lou na umabot sa 16 million Taiwan dollars o humigit kumulang 8 million pesos. Madalas umutang ang mag-asawa sa mga kaibigan at kamag-anak para sa edukasyon ng kanilang mga anak at mga pangangailangan sa negosyo. 3 buwan bago ang insidente, lalo pang dumami ang kanilang problema sa pera at dumating na sa puntong hindi na nila ito kayang bayaran.
Ayon sa isang pinagkakatiwalaang tauhan ni Lou, minsan daw nitong nabanggit ang isang nakakakilabot na pahayag. Kung hindi ko mababayaran ang utang ko, malalagay sa panganib ang kaligtasan ng aking pamilya. Ito ay nagpapakita ng mas malalim na pananaw sa motibo ng mag-asawa at naging malaking bahagi ng investigasyon sa karumal-dumal na krimen. Isang linggo bago ang trahedya, nabanggit ni Lou sa isa sa kanilang mga kapitbahay ang posibilidad ng isang paparating na krimen. Ngunit hindi ito sineryoso ng kapitbahay, iniisip na maaring nagbibiro lamang siya. Samantala, si Ming, ang kapatid ni Lin, ay naalala ang isang nakababahalang tawag mula kay Lin 11 araw bago ang insidente. Sa tawag na iyon, ang tinig ni Lin ay sobrang matamlay, tila nawalan na ng pag-asa. Sa pag-aalala, sinubukan ni Ming na makipagkita sa kanyang kapatid. Ngunit tumanggi si Lin, dahilan umano ay abala raw siya sa kanyang schedule. Ang mga impormasyong ito ay nagpapahiwatig na lihim na nagdurusa ang pamilya sa nakaambang panganib sa kanila. Ang pagkabaon sa utang at kawalan ng paraan upang makaahon ang nagtulak sa mag-asawa na gumawa ng isang masakit at malupit na desisyon. Isang desisyong habang buhay nilang pagsisisihan. 4 na araw bago ang pagkakatuklas ng trahedya, noong September 4, sinimulan ng mag-asawa ang kanilang kakilakilabot na gawa. Gamit ang lason mula sa isang nakamamatay na halaman, ipinainom nila ito sa kanilang panganay at itinago ang bangkay sa banyo sa 3 palapag. Nang araw ding iyon, ang bunsong anak na lalaki, pag-uwi mula sa paaralan, ay naging isa pang biktima, kasunod ang pangalawang anak na lalaki na huli na umuwi. Kinabukasan, September 5, pumasok pa rin sa paaralan ang 2 nakababatang babae. Ang kanilang mga uniforme ay nagpapahiwatig ng isang normal na araw. Hindi napansin ng mga guro ang pagkawala ng 3 nakatatandang anak. Tumawag sila sa bahay at si Lin ang sumagot. Sa kalmadong tinig, ipinaliwanag niya na may sakit ang 3 at humingi ng pag-unawa sa kanilang pagliban. Naniwala naman ang mga guro. Ngunit pagkatapos ng araw na yon, hindi na muling pumasok ang 2 nakababatang anak. Pag-uwi mula sa paaralan, muli nilang isinagawa ang kanilang malupit na plano at walang emosyong tinapos ang buhay ng 2 pang anak. Habang nililinis ni Lou ang pinangyarihan ng krimen, walang anumang bakas ng guilt o pagsisisi sa kanyang muka. Inilabas niya ang mga basura at sa kanyang pagbalik, nakasalubong pa ang isang kapitbahay na hindi niya pinansin. Matapos nito, tahimik siyang bumalik sa kanilang bahay. Sa malalim na investigasyon, natuklasan mula sa computer ni Lou ang mahalagang impormasyon na siya ay nag-research tungkol sa sikat na kaso ng pamilyang Ho sa Changhua noong 2001. Isa itong karumal-dumal na krimen na naganap rin noong September 4. Ang parehong araw na isinagawa ng mag-asawang Lou at Lin ang pagpatay sa kanilang mga anak. Ang nakakakilabot na pagkakapareho sa mga detalye ng kaso ay nagpapahiwatig na maaaring dito nakuha ni Lou ang mga ideya kung paano niya isasagawa ang kanyang sariling krimen. Dahil sa nakakatakot na pagkamatay ng 5 bata, naging haunted house umano ang maliit na gusali na dating tinitirhan ng pamilyang Lou. Ang mga residente sa paligid ay hindi na nangahas na dumaan sa pinto ng bahay. At maging ang mga kapitbahay ay nag-umpisang makaranas ng kaba at hindi komportabling pakiramdam simula nang mangyari ang krimen. Ayon sa isang kapitbahay, napanaginipan niya ng maraming beses na lumapit sa kanya ang mga anak ng pamilyang Lou, ngunit hindi nagsasalita ang mga ito. May ilan ding taga-nayon na nagsabing nakita nila ang mga bata na naglalaro ng football sa playground, ngunit ang mga ito ay naglaho na lamang. Dahil sa matinding takot at pag-aalala, inimbitahan ng komunidad ang mga pari upang magsagawa ng alay at panalangin para sa kapayapaan ng mga inosenteng kaluluwa ng mga bata. Hindi tumigil ang mga autoridad sa kanilang pagtugis kina Lou at Lin. Ngunit tila mailap ang hustisya at walang malinaw na lead ang natagpuan ng mga investigador sa loob ng maraming taon. Noong June 2015, makalipas ang 9 na taon mula sa trahedya, isang residente ang tumawag sa pulisya.
Natuklasan niya ang 2 bangkay habang nangangaso sa bundok ng Sion. 2 kilometro lamang ang layo mula sa maliit na gusali na nirentahan ng pamilyang Lu. Agad na pinuntahan ng mga otoridad ang lugar at doon nila natagpuan ang 2 naaagnas na bangkay. Isang lalaki at isang babae na parehong nasa wastong edad. Isang pulis ang nakakita ng gold frame na salamin malapit sa bangkay ng lalaki. Nakapareho ng madalas suotin ni Lu. Ang mga bangkay ay isinailalim sa DNA testing at dito nakumpirma na ang mga ito ay pagmamay-ari ni Lu at Lynn. Malapit sa kanilang mga bangkay, natagpuan din ang isang kahon ng pesticide. Ayon sa pagsusuri ng forensic, ang sanhi ng kanilang kamatayan ay pagkalason sa pesticide. Opisyal na inihayag ng distrito ng Wen ang pagkamatay ng mag-asawa na pangunahing sospek sa pagpatay ng kanilang 5 anak. Sa ganitong paraan, epektibong isinara ang kaso. Pinaniniwalaan ng mga otoridad na ang mag-asawa ay nagpasyang tapusin ang buhay ng kanilang mga anak at kalaunan ang kanilang sariling buhay upang takasan ang milyon-milyong utang at tapusin ang kanilang paghihirap. Ang trahedya ng pamilyang Lu ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso't isipan ng mga taga-Walen, Taiwan. Ang maliwanag pa sanang kinabukasan ng 5 inosenteng bata ay nawala sa isang iglap dahil sa maling desisyon ng kanilang mga magulang.